sa 3 putok ng baril. Patay. Patay ang isang lalaking meter reader ng kuryente sa bahagi ng Urbistondo. Bandang tanghali iyon nang maganap. 3 putok, magkakasunod, at bumulagta ang lalaki sa gilid ng kalsada. Base pa rin sa tunay na buhay ang kwentong to, mga kaibigan. At ang lalaking iyon na nabarila ay kinilalang si Noel. Matagal ng empleyado. Kilala sa lugar bilang tahimik, masipag at walang bisyo. Araw-araw siyang nakikitang naglalakad, may hawak na meter book, minsan may suot na kupas na cap, minsan wala. Kilala siya ng halos lahat sa barangay dahil taon na ang binilang niya sa bawat bahay, bawat poste, bawat metro ng kuryente sa lugar. Sa kanyang pagpanaw, 2 batang musmus ang naiwan. Kasama ang kanyang asawa na ngayoy bigla na lamang naging biyuda. Isang umaga ay may asawa siyang papasok sa trabaho at pagsapit ng hapon, bangkay na ang sinundo niya sa punerarya. Parang kawawa, hindi ba? Isang pamilyang tahimik ang biglang gumuho. Kaya ang tanong ng lahat, bakit? Bakit ang isang huwarang empleyado, isang lalaking nagtatrabaho lang ng tama para buhay ng pamilya, ay kailangang patayin sa ganoong paraan? At dahil sa tanong na iyan, dito nagsisimula ang totoong kwento. Ang kwento ni Noel at ng babaeng sinasabing hawak daw ng isang abogado at ng isa pang lalaking kinikilalang kalibin nito na para bang tunay na asawa niya. Ang babaeng iyon ay si Crisel. Si Crisel ang babaeng sentro ng usapan sa kwentong ito. Maganda, maputi at ayon sa mga tambay sa kanto. Malaki ang dinadala. Hindi raw kagandahan sa mukha, sabi ng ilan, pero sapat na raw ang kaputian at hubog ng katawan para mapalingon ang mga lalaki. Lalo na raw kapag nakapekpek shorts at lumalabas ng bahay. Mapapawaw ka raw talaga. Si Crisel ay taga Malasiki, Pangasinan. Doon siya lumaki, doon siya unang nakilala ng mga taong nakakakilala sa kanya noon. Pero napadpad siya sa Urbistondo dahil sa lalaking nakilala niya at kalaunan ay nakasama. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Marlon. Hindi sa Urbistondo nagkakilala sina Marlon at Crisel. Nagtagpo ang landas nila sa Baguio. Pareho silang napadpad doon dahil sa trabaho at pagkakataon. Pareho ring galing Pangasinan, kaya mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Parehong malayo sa pamilya. Parehong naghahanap ng sandalan. Sa loob ng 1 taon ng kanilang pagsasama, maayos naman ang takbo ng buhay nila. Si Marlon ay skilled construction worker, sanay sa matitigas na trabaho, sanay sa pabago-bagong lokasyon. Kung saan may proyekto, doon siya ipinapadala. Samantalang si Crisel, nang magsama sila, ay nasa bahay na lamang. Umabot sa 1 taon at kalahati ang kanilang pagsasama. Taong 2014 iyon. Wala pa silang anak, pero maayos ang samahan, tahimik, walang malaking gulo. Hanggang sa dumating ang balitang may proyekto si Marlon sa malayong lugar. Cebu City to be exact. Isang building ang kanilang gagawin. Matagal. Hindi lang linggo o 1 buwan. Ilang buwan din ang itatagal. Kaya kinailangan talagang umalis ni Marlon. Nagpaalam siya kay Crisel ng maayos. Ipinaliwanag niya ang trabaho, ang tagal, ang dahilan. Siyempre, hanap buhay iyon para sa kanila. Kahit wala pa silang anak, gusto niyang may ipon sila, may maayos na pundasyon. Hindi naman bago kay Crisel ang ganitong setup. Sanay na siya sa pabago-bagong lugar na pinagtatrabahuan ni Marlon mula pa noong Baguio. Alam niya ang sistema ng construction company. Kung saan may proyekto, doon ka. 1 linggo bago umalis si Marlon, may hiniling si Crisel. Pwede ka bang mag-loan sa kumpanya mo? Tanong niya isang gabi habang nagkakape sila sa harap ng bahay. Napatingin si Marlon sa kanya. Para saan? Kahit maliit lang. Gusto ko sana magtayo ng sari-sari store sa harap. Para may ginagawa ako habang wala ka. Para hindi ako mabore. Tahimik sandali si Marlon. Iniisip ang gastos, ang bayarin, ang responsibilidad. Pero sa huli, pumayag siya. Sige, kakausapin ko boss ko. Maganda naman ang ideya. May pagkakaabalahan si Crisel. May konting kita. May laman ang oras niya habang wala siya.
Umalis si Marlon papuntang Cebu. Ilang araw ang biyahe, ilang araw ang adjustment. Isang buwan ang lumipas, puro tawagan at kumustahan lang ang mag-asawa. At sa loob ng panahong iyon, nagawa ni Marlon na magpa-cash advance sa amo niya para sa pagpapagawa ng sari-sari store ni Crisel. Natupad ang hiling ng asawa. Naitayo ang tindahan sa harap ng kanilang bahay. Maliit lang, pero sapat. May soft drinks, yosi, delata, kape, candy. Naging maayos ang ilang buwan ng komunikasyon nilang dalawa. Sa 6 na buwang nasa Cebu si Marlon, 2 beses lang siyang nakauwi. Mahal ang pamasahe. May binabayaran pa siyang cash advance, kaya nagtitipid siya. Panay overtime sa trabaho, todo kayod. Hindi niya namamalayan na habang abala siya sa pagpapagod, may unti-unting nagbabago sa sitwasyon nilang mag-asawa. Hindi naman sa hindi na sinasagot ni Crisel ang tawag niya, sumasagot pa rin, nakikipag-usap. Pero abala rin si Marlon, pagod, minsan saglit lang ang tawag. Minsan hindi na masyadong napapansin ang tono ng boses. Hindi niya nabantayan, hindi niya alam na sa mismong tindahan na pinagawa niya, doon nagsimulang umusbong ang usap-usapan. Sabi ng mga tsismosa sa baryo, pinapasok daw ng nagre-reading ng kuryente ang tindahan, si Noel. At tuwing papasok daw ito, bigla raw nagsasara ang tindahan ni Crisel sa tanghaling tapat. Ano pa ba ang iisipin ng mga tao? Hindi naman siguro bibili lang ng yosi o soft drinks ang meter reader tapos papasukin pa sa loob. At hindi rin naman tayo tanga mga kaibigan. Hindi rin maglalaro ng jackstone sina Crisel at Noel sa loob ng tindahan. Sigurado, sabi ng mga tao, may ginagawa sila. Kinakabayo raw si Crisel sa mga panahong nasa Cebu si Marlon. Parang apoy na kumalat ang chismis, mabilis, mainit, at buwan pa ang lumipas bago nakarating kay Marlon ang balita. Isang kamag-anak ang nag-message sa kanya. Marlon, mag-ingat ka. May balita dito. May lalaki raw lagi sa tindahan ni Crisel. Hindi agad nabigla si Marlon nang malaman iyon, pero nakita ng mga kasamahan niya sa trabaho ang galit sa kanyang muka. Nang gabing iyon, nag-inuman sila sa barracks. Tahimik si Marlon. Hawak ang bote. Nakatingin sa sahig. Pre, okay ka lang? Tanong ng isa. Doon na siya nag-open up. Halos maluha-luha. Gaga kasi yun, sabi niya. Popok lang sa Baguio nung napulot ko. Tinanggap ko kahit alam kong galing club. Dito na natin nalaman ang hindi nasabi sa unahan ng kwento. Totoong galing club si Crisel noon. Alam yon ni Marlon. Pero tinanggap niya. Nangako si Crisel na magbabago kapag nagsama sila. At sa una, parang nagbago nga. Tahimik. Maayos. Pero sa paglipas ng panahon, lumabas ang kinagisnan. Siguro, hindi sanay na walang kumakamot ng talong sa kipay niya. Sanay sa atensyon. Sanay sa galaw. Marami na kasing gera ang nilabanan ng kapirasong langit niya na aramas ng lalaki. Alam niyo na yung ibig kong sabihin. Gusto na sanang umuwi ni Marlon noon. Ilang gabi na siyang balisa. Ilang gabi na ring umiikot sa isip niya ang parehong tanong. Totoo ba talaga? O chismis lang? Pero sa totoo lang, para saan pa ba? Para malaman ang totoo. Alam naman na niya. Kahit wala siyang hawak na ebidensya. Kahit walang litrato, walang video, walang aktong nahuli. Alam niya sa sarili niya kung anong klaseng babae si Crisel. Alam niyang tinubuan na ng gabi ang bulbul nito. At kahit hindi naman sila kasal, lugi pa rin siya kung tutuusin. Siya ang bumubuhay. Siya ang nagpapagod. Siya ang nagtiis sa init at pagod sa Cebu, habang ang babaeng iniwan niya sa bahay ay ginagawang laruan ang tiwala niya. Sabi ko nga sa inyo, biro niya minsan sa mga kasama niya sa barracks, pilit na tumatawa, para akong nag-alaga ng manok. Sa huli, iba pala ang makikinabang. Pero kahit pabiro ang tono, ramdam ng mga kasama niya ang bigat ng galit at pagkadismaya sa likod ng mga salita. 1 buwan na lang noon at uuwi na siya. Kaya hinintay na lang niya. Pinilit niyang pigilan ang sarili. Pinilit niyang tapusin ang trabaho. Iniisip niya, uuwi rin naman siya, doon na lang. Harap-harapan, walang taguan. Pero bago pa man dumating ang araw ng kanyang pag-uwi, may dumating na naman na balita. Isang balitang tuluyang nagpuno sa pasensya niya.
May nakakita raw ng kotse na nagbaba kay Crisel sa harap mismo ng tindahan nila. Hindi tricycle, hindi motor, kotse. At ayon sa nakausap niya, abogado raw ang may-ari ng sasakyan. Hindi na naman chismis lang. May detalye, may oras at may lugar. Positive, konfirmado. May isa pang lalaki si Crisel. At mukhang mas bigatin pa. Hindi basta-basta. Hindi tulad niya na construction worker lang na nagpapakapagod sa malayong lugar. Doon na nagdesisyon si Marlon. Hindi na siya maghihintay. Uuwi siya. Kakausapin niya si Crisel. Hindi para magmakaawa, kundi para tapusin ang lahat. Pagdating ni Marlon sa Orbistondo, gabi na. Tahimik ang lugar. Sarado na ang tindahan. Ilaw lang sa loob ng bahay ang nakabukas. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Crisel. Nakaupo, naka-shorts. Parang walang nangyari. Parang normal na gabi lang. "Ang aga mo," sabi ni Crisel. Halatang nagulat pero pilit na kalmado. "Hindi ka man lang nagtanong kung bakit," sagot ni Marlon habang inihahagis ang bag sa sahig. "Uuwi ka rin naman talaga," sabi ng babae, umiwas ng tingin. Tumahimik sandali si Marlon. Tinitigan niya si Crisel mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung ano na ang naging anyo ng babaeng iniwan niya. "Sabihin mo na," bigla niyang sabi. "Ilang beses mo na pinapasok sa tindahan yung meter reader." Napalingon si Crisel. Nanlaki ang mata. "Ano bang sinasabi mo? Huwag mo akong gawing tanga." Tumaas ang boses ni Marlon. Alam na ng buong baryo. Tanghaling tapat, nagsasara ang tindahan. "Ano ginagawa nyo? Nagdadasal?" "Chismis lang yan," mabilis na sagot ni Crisel. "Naniniwala ka sa mga marites?" "Chismis?" Natawa si Marlon, pero walang saya. Pati kotse ng abogado chismis din. Natigilan si Crisel. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. "Sino yon?" tanong ni Marlon. "Sagutin mo ako." Tahimik pa rin ang babae. "Akala ko ba bored ka lang?" Patuloy ni Marlon. "Kaya pinagtinda kita. Para may gawin ka. Hindi para magpasok ng lalaki sa loob ng bahay natin." "Huwag kang sumigaw," sagot ni Crisel. Ngayon ay defensive na. "Hindi mo alam ang buong kwento." "Hindi ko kailangang malaman," balik ni Marlon. "Kilalan na kita." Ano kung may kumausap sa akin?" Sagot ng babae. "Kasalanan ko bang maghanap ng atensyon? Ikaw ang wala." Doon tuluyang pumutok ang galit ni Marlon. "Wala ako dahil nagtatrabaho ako," sigaw ni Marlon. "Para sa atin. Para sa tindahan mo. Para sa buhay na gusto mo. At sa panggastos mo sa mga luho mo." Mariin ang pagkakasabi niya. Halos manginig ang panga sa galit na ilang buwan niyang kinimkim. Hindi lang iyon simpleng away mag-asawa. Parang doon lahat sumabog ang pagod, selos, kahihiyan, at pagkadismaya. Sa kwento ng mga kapitbahay, kinabukasan, rinig daw hanggang labas ang sigawan. May mga nakarinig ng malakas na kalabog. May nagsabing nasaktan daw ni Marlon si Crisel sa tindi ng galit nito. May nagsabi pang isinaboy ni Marlon o ipinainom ang ihi niya kay Crisel. Binaboy niya ito. Pero sa huli, ayon pa rin sa mga nakarinig, nagmakaawa si Crisel. "Marlon, please. Ikaw lang ang meron ako." Iyak daw nito. "Ikaw ang nagahon sa akin sa club. Ayoko na bumalik doon. Huwag mo akong palayasin." Umiiyak siya. Nanginginig ang boses. Paulit-ulit ang pangako na magbabago. Nahihinto na hindi na mauulit. "Wala na akong ibang pupuntahan." Dagdag pa raw ni Crisel. "Ayoko na sa ganung buhay. Ayoko na sa kung sino-sinong lalaki gabi-gabi." Tahimik si Marlon noon. Galit pa rin. Pero may parte sa kanya na tila naalala ang unang beses niyang nakita si Crisel sa Baguio. Yung panahon na naniwala siyang kaya niyang ilayo ang babae sa nakasanayang mundo nito. Yung panahong inisip niyang sapat ang pagmamahal at pag-aalaga para mabago ang isang tao. Hindi rin alam ng mga tao sa paligid nila, pati mga kamag-anak ni Marlon, kung tanga lang ba siya o wala na siyang mahanap na ibang babae. Dahil sa kabila ng lahat, naniwala pa rin siya na natili si Crisel sa bahay niya. Parang walang nangyari. Parang natabunan lang ng katahimikan ng iskandalo. Ilang linggo ring tahimik ang baryo. Walang meter reader na nakikitang pumapasok sa tindahan.
Walang kotse na humihinto sa harap. Pero ang totoo, hindi nagbago si Crisel. Unti-unting bumalik ang usap-usapan. Mas naging maingat lang, mas naging palihim. At ayon sa ilan, parang tumapang pa raw ang babae. Para bang may ipinagmamalaki. Para bang alam niyang hindi siya basta-basta kayang iwan ni Marlon. Hanggang sa isang araw, nagpang-abot sina Marlon at Noel. Mainit ang hapon noon. May ilang nakakita na nagkaharap ang dalawa sa gilid ng kalsada malapit sa tindahan. Hindi malinaw kung sino ang unang nagsalita, pero malinaw ang tensyon. "Ano ba problema mo?" tanong daw ni Noel. Pilit na kalmado. "Alam mo kung ano?" sagot ni Marlon. Malamig ang boses, nagpalitan ng salita. May nagsabing hinabol pa raw ni Marlon si Noel na may hawak na patalim. Pero nakatakas si Noel. Nakasingit sa mga eskinita. Naiwasan ng mas malaking gulo sa araw na iyon. Bakit hindi nagbago ang takbo ng pangyayari? Dahil sa likod ng lahat, hindi rin tumigil si Crisel. At sa mata ni Marlon, parang lalo pa siyang ginagawang tanga. Parang mas lalong dinudurog ang pride niya bilang lalaki. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinagbantaan ni Marlon si Noel. "Kapag nakita pa kita ulit sa baryo, papatayin kita," sabi raw niya sa harap ng ilang nakarinig. Matigas ang tono at hindi nagbibiro. Sa mga araw na iyon ng gulo, lumayas si Crisel sa bahay ni Marlon. Hindi na nakatiis o baka napagod na sa paulit-ulit na eksena. Hindi malinaw, pero hinayaan na siya ni Marlon, hindi niya ito habol. Wala nang pakiusap. Akala ng marami doon, matatapos ang lahat. Isang relasyon na nasira. Isang lalaking nasaktan. Isang babaeng umalis. Pero makalipas lamang ang ilang linggo, bigla na lang dumating ang mga pulis sa harap ng bahay ni Marlon. Umagang-umaga iyon, may 2 patrol car. May mga nakauniforme. Napatingin ang mga kapitbahay. May kumatok ng malakas sa pintuan. "Marlon, kailangan ka naming makausap." Kasabay ng pagdating ng mga pulis ang balita. Binaril si Noel Belisario, ang meter reader ng kuryente sa mismong baryo. 3 putok, patay sa lugar. At si Marlon, dahil sa mga naunang pagbabanta at gulo, isa siya sa pangunahing pinaghihinalaan. Pero hindi ganoon kasimple ang lahat. Dahil si Marlon may alibay. At hindi lang basta palusot. May konkretong paliwanag, may oras, may lugar. At higit sa lahat, may mga taong nagpatunay. Ayon kay Marlon, noong mga oras na pinagbabaril si Noel sa Urbistondo, nasa trabaho siya, hindi siya nasa baryo. Hindi siya nagkukubli at hindi siya tumatakas. Nasa construction site siya, ilang bayan ang layo, naka-duty. At hindi lang siya ang nagsabi nun. May mga katrabaho si Marlon na nagpatunay. Mga kasamang manggagawa na kasama niya mula umaga hanggang hapon. May foreman na nagsabing hindi umalis si Marlon sa site nung araw na yon. May oras ng pasok, may oras ng pahinga, may oras ng uwian, lahat tugma. Kaya kahit pagalit na galit noon si Marlon kay Noel, kahit pa may mga binitawan siyang salita na mabigat at mapanganib pakinggan, malinaw sa investigasyon na wala siya sa baryo noong maganap ang pamamaril. At yung pagbabanta niya ayon sa kanya, pugso lang ng galit, salitang binitiwan ng isang lalaking wasak ang tiwala at dinurog ang pagkatao. Sa harap ng mga pulis, hindi itinanggi ni Marlon ang galit niya. "Oo," sabi niya, "nagbanta ako. Galit ako noon, tao lang ako." Pero mariin niyang itinanggi na siya ang bumaril. At doon nagsimulang mag-isip ang mga investigador. Dahil kung hindi si Marlon, sino? May asawa si Noel, may 2 anak, tahimik na empleyado. Pero malinaw na may lihim siyang ginagawa. May relasyon siyang pinasok. Pero umalis na si Crisel sa bahay ni Marlon bago pa mangyari ang pamamaril. Para bang sinadya niyang mawala sa gitna ng gulo. At sa pagkawala niya, mas lalong lumabo ang kwento. At sa mata ng batas, malinaw ang isang bagay. Hindi pwedeng ikulong ang isang tao dahil lang sa galit na salita. Hindi sapat ang chismis at hindi rin sapat ang hinala ng baryo kay Marlon. Hanggang sa bigla na lamang lumabas sa investigasyon ang pangalan ng isang abogado. Ito ang sinasabing lalaking sinamahan ni Crisel noong lumayas siya sa bahay ni Marlon. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, matapos ang gulo at tuluyang pag-alis ni Crisel, doon na ito tumira
at sumama sa nasabing abogado, bagay na lalo pang nagbigay ng bagong direksyon sa kaso. Sa huling update sa kaso noong 2015, lumabas na nagkaroon ng pagdinig kaugnay sa pagpatay kay Noel at isinangkot na nga ang abogado bilang isa sa mga tinitingnang may kinalaman sa krimen. Ngunit sa mga sumunod na buwan, unti-unting nanahimik ang kaso. Nabalita ang kinausap umano ng abogado ang pamilyang naiwan ni Noel. Ayon sa usap-usapan, may naganap na pag-aareglo. Sabi ng ilan, nabayaran daw ng pera ang pamilya kapalit ng pananahimik at hindi na pagpapatuloy ng kaso. At hanggang sa kasalukuyan, nananatiling unsolved ang kaso ng pagpatay kay Noel, ang meter reader ng kuryente. Isang krimeng nagsimula sa pagtataksil, umikot sa galit at pagbabanta, at nagtapos sa katahimikan at kawalan ng hustisya.